Hello everyone! Andito na po yung part 2 dun sa unang in-upload kong traveling to Kalimpong. So, ito ay nasa 9th mile. Nasa taas kami ng bahay nung nung sister-in-law ng asawa ko. At dadaan po kami ng tinatawag nilang Hot Bazaar sa Kalimpong para po ma-experience din namin. So, ito po yung Hot Bazaar area nila. Ito po yung nasa pinaka-main ng Kalimpong. Nasa main market po siya. At ang mga paninda po dito ay mga local product nila. Meron ding galing sa ibang lugar. So, ito mga halaman, mga sili. Mostly dito, mga kakanin nila na local na kakanin nila. So since hapon na kami, ayan, nagliligpit na yung iba. Konti na lang yung naabutan namin. Kasi gusto lang talaga namin dumaan at matry man lang or ma-experience kung ano yung meron sa Hot Bazaar nila. Ayan yung mga local made nila. Ayan. So, naku-curious kasi kami kung ano ba talaga yung mga paninda nila. So, gusto naming makita ng personal. So, ayun yung mga paminta nila. Mga spices. Ito, halaman. Tsaka, makikita namin dito yung paboritong pagkain ng anak ko. At talaga namang all-time favorite niya na pagkain. Ayan, di ba? Ang gaganda ng mga halaman. Maganda kasi yung area na to, malamig. Kaya, maraming mga halaman na nabubuhay talaga sa area na to. So, ito yung mga local made na mga kakanin. Ayan, yung cell roti. Paborito ng anak ko. Yan, may mga lutong kanin din. Lutong ulam din sila. Lahat yan, halos lahat dito ng paninda ay mga organic. Yung mga ginger, mga organic yan, yung mga gulay na paninda nila, mga organic. Talagang galing lang sa bakuran nila. At syempre, hindi mapapahuli ang pagkaing Pinoy, ang aming bubatine, na pagmamayari ng aking kaibigan. Kaso wala na sila, umuwi na. At kami nga ay nalilate na ng gala. Kaya yung tindahan na lang nila yung nakikita namin. Wala na sila. So, dadalawin din naman namin sila mamaya kasi nasa mga ilang steps away lang sila dito sa Hot Bazaar na to. So, Filipina yung babae. Tapos yung asawa niya, parang kamag-anak lang din nila Habi. Mga second cousin, parang ganun. Or third cousin ni Habi kasi second cousin yung tatay at tatay. Tatay ni Habi at tatay nung Habi nung Pinay na isa. So, ito na nga. Bumili na ng paboritong pagkain niya si Habi, tapos bibilhan niya din yung anak ko, yung anak kong makulit. Ito yung mga market. Yan, mga organic lahat yan. Yung mga nasa bote-bote nila na yan siya, mga pickles. Gawa lang din nila. Ayan, yung cell roti. Usually kasi yung cell roti ng Kalimpong, masarap talaga siya compare mo dun sa ibang lugar dito sa India. Talagang maraming bumibili ng cell roti pag gawang Kalimpong. Iba yung lasa, talagang masarap. Baby, your favorite here, oh? Ayan siya. Parang may sesame seeds pa. So, ikot-ikot lang po kami. Sana hindi kami mahilo. Pagod na yung anak ko kasi nga kaninang umaga pa kami at talagang dumaan pa kami dito. Pahirapan pa makahanap ng parking sa taas. Kasi yung parking nito bandang taas pa eh. Bumaba pa kami ng hagdanan para dito sa market na to. Pagod na yung anak ko eh. Inaantok ng ganda ng halaman. Oh. Ayan yung parang dabong ba tawag doon? Rabong o dabong.
yung kawayan, yung baby kawayan, baby bamboo. Ayan na, palabas na ulit kami niyan. Hindi na namin tinapos hanggang dulo kasi medyo malayo-layo pang lalakarin. Pagod na yung anak ko. Balak pa sana ni Habi, kain daw muna kami dyan. Gabihin na kami kasi uwi pa kaming Siliguri. So, wala lang. Talagang tumingin lang talaga kami. Dumaan lang saglit. Ayan, ikot-ikot. Yung anak ko nakasimangot na. Mas marami yung panindang halaman. Ewan ko lang sa umaga or sa tanghali kung ano yung mas marami kasi paggabi na to, pauwi na to. Ito masarap tong mga pickles nila. Tsaka nila inaano talaga yun. Ship International talaga yun. Yung ganong klase. So ito, palabas na kami. Babalik na kami dun sa pinasukan naming entrance kanina. And babalik ulit kami dun sa lugar ng tita ng Habi ko kasi magpapaalam na kami dahil babalik ulit kami ng Siliguri. So quick lang po yung visit namin sa Hot Bazaar nila. At ito na po, pabalik na kami dun sa tita niya. Ito po yung lugar ng tita niya, Upper Tukpana, kung hindi ako nagkakamali. Dito po nakatira yung tita niya, so medyo makulimlim na, nagpa-fogs na yung sa bandang bundok, bandang itaas. Actually, maganda po yung view. Hindi ko alam kung nakikita po ninyo, pero malabo lang po talaga kasi yung camera ko. Pangit kasi ng cellphone ko. Anyway, ayan na po siya. Nagpa-fogs na po at kailangan na po namin magpaalam dahil kami po ay babalik ng Siliguri. At from here, nasa 2 hours and 45 minutes pa po yung babiyahin namin. Pag walang traffic. Minsan pag nata-traffic, inaabot po kami ng 3 hours. Lalo na pag nakastop sa may railway station. So, ito siya. Pauwi na kami, guys. Dito ulit kami sa tinatawag nilang Tista River. Ito yung pinakamalaking river dito na nakakatakot. As in, talagang nakakatakot siya. So, nakikita nyo na po ito sa part 1 ng video ko. Kaso nasa kabilang side kami noon, hindi siya masyadong nakikita sa video. So, sa ngayon, pa uwi na kami. So, kitang-kita na siya. Actually, nakakatakot talaga siya. Pero, sinikap ko pa rin na makapag-video. Para lang magkakaroon ako ng remembrance sa ilog na to. As in, kahit nakakatakot, pinilit kong mag-video. So, malawak po siya. As in, super lawak niya. Ano lang siya, madumi na siya. Unlike nung unang punta ko dito, nung unang punta ko talaga, year 2017, nagbakasyon kami ni Habi dito. Hindi pa kami kasal noon. Nung unang kita ko, napakaganda ng tubig. As in, talagang parang dagat na green or meron ding parang nagbo-blue siya. Ngayon hindi, parang ano na siya, parang tubig sapa na alam mo yung contaminated. I mean yung binaha na tubig, ayan, ganyan siya. Lucky. Pero nung unang punta ko hindi, para siyang dagat, tapos hindi ganyan yung current niya, para lang siyang naka-steady. Siguro iba yung season na yun. Pero lagi naman akong dumadaan dito, kaso ganito talaga na yung kulay niya, maitim, parang madumi palagi. Pero nung unang punta ko naman, hindi ganito. Iba ang lawak niya, nakakatakot. So ito pala yung river na to, yung nagkakaroon ng ng incident ng a month after namin pumunta dito, na ito ay tumaas at maraming bahay na nawasak, maraming tulay na
nasira dahil itong water na to ay tumaas, yung river lumawak siya, tapos maraming natatabunang bahay. Meron pa nga nung nadaanan namin nung bumalik kami a month after nung incident na yun, na yung bahay bubog na lang talaga nakikita, puro buhangin na lang yung sa katawan ng bahay, as in nakabaon talaga siya. So kawawa yung mga nakatira sa tabing bahay na yan, although binabalaan naman na sila, kaso ewan ko ba bakit yung iba hindi talaga umaalis sa gilid ng ilog na yan. Diba sobrang laki, nakakatakot. Yan, grabing laki niya. So yan po madalas, I mean pag pupunta kang Kalimpong from Siliguri or Siliguri to Kalimpong, yung ilog na yan po ang laging nakakamanghang panuorin. Talagang nakakamangha, nakakatakot din. Dahil while traveling ng Siliguri to Kalimpong, lagi mo siyang nakikita. Talagang makikita mo siya hanggang sa malapit ka ng makarating sa destination mo. Ang lapad niya. Dito talaga kailangan maingat kang mag-drive. Kasi yung daan niya, hindi siya ganun kalapad. Tapos yung sa gilid niya, walang concrete or matibay na harang. May mga taong nakikinood pa doon sa tabing ilog. Dito sa area na to yung maraming natabunan talaga. Kasi mababa to na area eh. Maraming namamatay na tao nung after a month nitong biyahe namin to. Kasi nga nung may dam kasi doon sa bandang taas, bandang Sikkim. After kasi ng Kalimpong may papuntang Sikkim pa. So doon sa Sikkim may mga dam, binuksan nila kasi nga punong-puno na. So lahat ng tubig dumaan diyan sa river na yan, tapos yun yung nagano ng bahay. Sumira ng mga bahay diyan sa babang banda na yan. Kaya ang daming natapunan. Pero yung mga namamatay, konti lang naman yung nabalita. Yung bahay lang talaga ang maraming Pero thanks God pa rin kahit paano hindi buhay. At least bahay lang. May mga sasakyan din. Siyempre kasi nung nag-rescue din na army na sasakyan, nadamay din sa baha. Tapos may mga scooty. Pero yung quantity nung buhay na nawala, wala po akong idea kung ilan, pero konti lang. Thanks God naman. Sana yung mga nakatira sa gilid ng ilog umakyat na sa taas. Nakakatakot kasi yung ilog na yan, sobrang laki, sobrang haba pa pati. Kaya wag naman sana pag na-disgrasya delikado talaga. Bihira lang talaga nakaka-survive. So yan na ang daldal ko na, dami ko ng daldal. At sana panoorin nyo po guys. Hanggang sa muli po. Ako po yung magbi-video ulit, pero sana malinaw na yung camera ko. Sana lang. Tsaka sana marami pa akong mapupuntang magagandang lugar at para ma-share ko din sa inyo. So guys, dyan lang kayo. Ako po'y tatahimik muna at alam ko sawa na kayo sa pagdadaldal ko. So, panoorin nyo lang po hanggang sa matapos. Sana po ay magustuhan nyo ang video ko. Magustuhan nyo naman. I mean, mag-like naman kayo kahit hindi nyo gusto. Nagmamakaawa. O siya, sige na po. Ingat po tayong lahat. At ako'y tatahimik lang po saglit. Sa susunod na video ko, hindi na po dito. Kasi alam ko, magsasawa na kayo eh. Sa ibang lugar naman. May bala kasi kami pumunta ng Nepal, ng Jaigon. Yung Jaigon parang boundary na siya ng anong bansa ba to? Ng anong bansa yun? Bhutan. Yun, naalala ko din. Yun, pupunta kami doon. Sabi nila maganda din daw doon. Tsaka sa Nepal.
So, isi-share ko din sa inyo yun. Magbi-video din ako para makita nyo din yung mga view. Thank you guys. Thank you for watching. Tsaka please like. Like yun naman please. Kahit ayaw nyo. Sa pilitan na to. Ingat po tayo ulit. At ako po'y magpapaalam na. At ang video ko po ay patapos na rin. Panoorin nyo na lang po hanggang dulo please. Salamat po sa uulitin. Diyan lang po kayo.